So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, pagpasensyahan nyo na. Ngayon lang natin ito marireview. Ngayon lang tayo nagka-time. Kahit nga dito na tayo sa kotse nag-review. So i-review natin ang Tecno Spark 20 Pro. Maganda kaya itong entry-level smartphone na ito. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Nga tulad na sinabi ko sa inyo, pagpasensyahan nyo na minsan dito na lang ako nagpa-vlog sa kotse kasi wala na rin akong time mag-vlog dun sa studio. So bago ko pumasok ng Green Hills, nagpa-park ako, tapos nagpa-vlog ako to make contents na rin sa mga phone reviews kasi medyo natatabunan ni ating mga phone reviews. So yun, yung Tecno Spark 20 Pro ay na-purchase natin yan noong early 2024. Pero ang tanong kung maganda nga ba itong smartphone na to. Bago natin i-tackle yung mga gandang features ng Tecno Spark 20 Pro, first, dito mo tayo sa SRP niya. Meron siyang suggested retail price na 8,999 pesos or almost 9,000 pesos po ang Tecno Spark 20 Pro. Yes, so yan yung presyo niyan. Pero magandang balita sa Shopee mga ka-J-Vlog, sa official store lang kayo ni Tecno bibili ha. Nagkakaalaga po siya, depende sa meron din pala siyang nagkakaalaga siya ng 8,599 pesos. Pero yung ibang color mas mura, yung color white and black, nagkakaalaga ng 7,999. Yung ibang color 8256. Yes, 8256. Nagkakaalaga siya ng 86. So ang gulo. Magulo yung presyo niya. Alam ko isa lang naman variant ito, 8256 wala namang 128 to. Pero pag pinindot nyo nga yung Moonlit Black 8K, tapos yung may 12 gig RAM na siguro, 12 gigabytes of RAM, tapos meron siyang bago 12 gig 256 8599. So SRP nun is 10K. Pero yung original na lumabas is 8 gig 256. Sa Shopee is na lang siya, 7,999. Tapos makukuha nyo pa siya na kung meron kayong voucher na 1-2 ni Shopee for as low as 6,800 pesos. So very affordable na lang ang Tecno Spark 20 Pro. And yun, kung interesado rin pala kayo dyan sa napalupit na smartphone din ni Tecno, huwag kayo mag-alala, lalagay ko po yung link nyan sa description box. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga disadvantages and advantages na itong Tecno Spark 20 Pro. Yes, meron ako napansin mga slight disadvantages na itong smartphone na to na for me, opinion ko lang naman. Doon muna tayo. Number 1 sa camera. So nga itong smartphone na to ay equipped ng triple camera setup. Yes, mataas yung main niya, 108 megapixel, pero to be honest, yung pangalawang camera yung pangatlo, very useless kasi hindi rin in-specify sa may ibang spec sheet kung ano yung mismong dalawang lente na yan. Minsan sinasabi AI lens. So parang na lang parang masasabi na lang na triple camera, kaya nilagyan na lang ng mga useless sa camera. For me na sana ginawa na lang nilang dual camera na yung isa is useful na camera, which is macro or ultra wide. So sana ultra wide na lang, di ba? Disregard na nila yung mga ibang lente na yan. Yes, masasabi mo ang triple, pero hindi mo na magamit yung dalawa. So wala rin, di ba? So kung ako tatanungin, dual camera na lang sana, tapos ultra wide or macro lens or mga useful na camera ang ilagay dito sa Tecno Spark 20 Pro. So yun lang naman yung slight disadvantage for me, yung dalawang camera setup niya. Number 2 or yung pangalawa is yung brightness talaga nitong smartphone na to. Ang maganda ang balita, mataas ang resolution, Full HD plus 1080p. Pero to be honest mga J-Vlog, yung brightness hindi siya enough for me na sobrang taas or hindi ganon kaliwanag, kumbaga, lalo na pag ginamit nyo to low light, a huge disadvantage. Pero alam niyo naman, mga Tecno smartphone or even Infinix and Itel, yung mga budget talaga nila medyo naglalak talaga sa lakas ng brightness. Wala namang problema pag gagamitin nyo outdoor, wala namang problema kung gagamitin nyo indoor, okay naman yung brightness. Pero medyo lang sa medyo hassle lang siya when you use it sa direct sunlight, kumbaga, or outdoor. Yun lang naman. So yun na naman napansin kong disadvantages. Next naman, dito tayo, syempre maraming advantages ng Tecno Spark 20 Pro. Number 1 nga sa screen. So screen display na itong smartphone na to, bukod sa brightness
Maganda lahat yung specs na ma-offer niya. Malaking screen size, punch hole, mataas ang resolution, Full HD plus 1080p, tapos 120Hz refresh rate pa. So when it comes sa ibang aspect ng viewing experience, may enjoy nyo rin naman kahit papano itong Tecno Spark 20 Pro. Number 2 mga J-Vlog sa kanyang chipset. So ito na ngayon yung napapansin kong parang mataas na 4G chipset ngayon, kasi usually ang lumalabas sa mga 5G, di ba? So sa 4G side, ito na yung mga napapansin natin na nilalagay nila karamihan, lalo na sa mga budget ngayon. Before, mid-range yung G99. So yung G99 na chipset na makikita rin natin sa Tecno Spark 20 Pro. Ilang beses rin natin na try yung chipset na yun mga J-Vlog, and for me, okay naman for gaming ang MediaTek Helio G99. Ewan ko, ang dami pa ring side comment sa mga ibang users about sa MediaTek Helio G99 chipset. Pero ako nung ginamit ko naman, okay naman siya for gaming. Merong mga iba na hindi pa ganun ka-optimize yung settings, pero optimization lang naman eh. Pero when it comes sa sa pagiging playable, makakalaro naman kayo ng games mga J-Vlog. Sa ML, mataas na settings ang available na dyan, wala nang poproblemahin. Sa COD lang ata ako nagkaroon ng ng problem sa settings na hindi available yung matataas. Alam ko sa COD yon. So yun lang mga J-Vlog when it comes sa gaming. Panigurado ma-enjoy nyo rin naman dito yan sa Tecno Spark 20 Pro. Malakas po ang MediaTek Helio G99 chipset. Number 3 sa RAM at ROM. When it comes sa RAM at ROM neto, yun nga, meron silang bago, 12GB, 256GB, below 10K pa. Grabe naman, entry level smartphone, meron ng ganong spec sheet, diba? 12GB 256, tapos meron siyang 8GB yung 256, yun yung original na lumabas dito sa market. So either doon sa dalawang choices na yan, sulit po ang RAM at ROM ng Tecno Spark 20 Pro. Number 4 mga J-Vlog, ito solid dual stereo speakers na itong smartphone na to. Ito na yung napapansin ko sa mga Tecno smartphones medyo kasi maliwanag ito na yung mga napapansin ko sa mga Tecno smartphones ngayon is even Infinix, kahit sa mga mura nilang smartphone, naka dual stereo speakers na, at hindi lang nilagyan dual ganun maganda pa yung nilagay nilang speaker. So okay naman, hindi siya tunog lata to be honest, lalo pag naka dual ka talaga. Maganda yung bass quality, mas malakas yung sound, so mapoprovide yan ng Tecno Spark 20 Pro. Perfect na perfect yan of course pag maglalaro kayo at manonood ng mga movies dito. At ang pinakalas mga J-Vlog sa design, so sa design nito, ito yung naging hype nung end of 2023 even ngayong 2024, yung mukhang iPhone like na design ng mga Transsion phones. Infinix, Itel, Tecno, even hindi kahit Realme, nagiging ganyan yung trend nila when it comes sa triple camera setup na mukhang iPhone na yes, maganda naman tignan dito sa Tecno Spark 20 Pro. So yun lang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Tecno Spark 20 Pro, and of course yung mga napansin kong disadvantages. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to. So next naman, pag-usapan natin yung design at yung build quality ni Tecno Spark 20 Pro. So makikita nyo, maganda naman yung pagka-design na itong smartphone na to. So meron siya triple rear camera setup. And tingnan nyo yung camera setup niya. To be honest, kamukha niya yung iPhone talaga. iPhone 14 Pro Max, di ba? Ganyan. Mas malaki pa nga lente ng Tecno Spark 20 Pro. Pero all goods, maganda naman yung pagka-design niya. Very attractive kasi nga magmumukha talaga siyang iPhone pag ginamit nyo to. At tingnan nila na malayo, magiging talaga, akala nila iPhone talaga yung gamit nyo. So okay yung design niya, maganda, very premium looking naman sa isang entry level smartphone. Meron siyang brush design, so plastic to polycarbonate lang ito, pero ang ganda ng pagka-design niya, brush style, diba? Para siyang metallic pero hindi, plastic lang po yan. Meron siyang glossy frame. So maganda tong pagka-glossy ng frame niya, mukha na ring stainless steel pero hindi, plastic din yan. Maganda yung pagkagawa dito sa Tecno Spark 20 Pro, very premium for me. Although plastic yung material na ginamit, pero kung pagtitingnan nyo ng malayuan, akala nyo stainless steel and metal yung likod neto. Maganda yung pagka-design din ng camera module dahil tingnan nyo yung ring niya, color gold. So ang ganda nung combination ng black and gold. So dito sa right side is yung power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung secondary speaker grills. Sa left side is the SIM tray.
Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung isang speaker grills. And, tingnan nyo naman, magandang balita, meron na rin siyang pre-installed na screen protector out of the box. At si Tecno Spark 20 Pro ay naka-punch hole display po siya. So video sample rear camera of the Tecno Spark 20 Pro. So pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p. Pinaka-max resolution niya is 2K resolution. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p. So video sample front facing camera of the Tecno Spark 20 Pro. Ang ganda ng front cam nito mga J-Vlog, ang linaw. So pinaka-max resolution niya is 2K resolution. Pero ang gamit din natin is Full HD 1080p at 60 fps. In fairness, malinaw ang front cam netong Tecno Spark 20 Pro. All good, so speaker test tayo dito sa Tecno Spark 20 Pro. Ang maganda nga dito, dual stereo speaker siya. So start tayo. Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ngayon, finally, ang Tecno Spark Go 2024. Maganda kaya itong budget smartphone? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun nga, meron lumabas na napakalupit na budget smartphone si Tecno, which is a Tecno Spark Go 2024. Mga J-Vlog, napakataas po ng na-measure ng ating sound level meter, 100.1 decibel. So yes, napakalakas po ng speaker si Tecno Spark 20 Pro. Dahil dual stereo speaker siya, of course. At since dual stereo speakers din siya, hindi lang siya malakas, maganda rin yung overall bass quality niya. Buong buo talaga yung sounds. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito mga J-Vlog, nasa perfect 10. So next naman, explore natin yung camera app ni Tecno Spark 20 Pro. So nandito ngayon tayo sa camera mode. Ayan, so sa settings, may mga iba't iba tayong settings. Meron siyang HDR, shooting methods, AR portrait enhancer. Pwede natin i-on yung watermark. Yan yung merong full mode sa baba ng ating mga photos. So mga iba't ibang settings naman ang available. Meron din tayong flash. And meron siya 108 megapixel mode para sa mas high quality na photos. Para dyan yung mga gamit yung full potential of course ng camera ng ating smartphone. Meron tayong AI mode, aspect ratio, and of course yung mga filters. Ayan, ang dami mga filters na available. Meron tayong AI camera. Maganda dito, meron siyang 3x zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo. Naman, ang pinaka-max resolution niya is 2K resolution up to 30 frames per second. Pero support niya ang Full HD 1080p at 60 frames per second. Meron din tayong film mode. Dito sa film mode, malaking tulong to mga J-Vlog kasi si Tecno na po gagawa ng inyong video para sa TikTok, Instagram, Facebook. So, portrait for background blur. At ang maganda rin dito, pwede kayo sumexy, lumit yung mukha nyo, paslimin yung shoulder, yung waist, Coca-Cola shape, o diba? Super night for low light shots. And of course, some more. Meron tayong Sky Shop. Ito maganda itong Sky Shop. Meron tayong Pro Mode, Panorama, Super Macro, Document, Dual Videos. Dual Video, malaking tulong yan of course pag nagvo-vlog kayo. Dahil pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera habang nagvi-video. And meron tayong AR shot. Sa front camera naman, so meron tayong Google Lens. Sa tabi lang yan ng front camera toggle. So ito yung front camera. Ayan, ang linaw ng front cam ng Tecno Spark 20 Pro. Ito yung maganda rin dito. Meron din siya super night sa front. Meron tayong portrait mode. AI camera, same lang naman. Sa video, ang maganda sa video mga ka-J-Vlog, pati sa front camera niya, ay support ng Full HD 1080p video recording up to 60 fps. Pero hanggang 2K res din ang front camera ng Tecno Spark 20 Pro. So ilan na mga J-Vlog, yung camera app ni Tecno Spark 20 Pro, very simple lang naman.
Biometrics test tayo dito sa Tecno Spark 20 Pro 9 natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint, fast and accurate naman. Next is tayo, face unlock. Kita nyo yung face unlock mga J-Vlog, mabilis din. And meron siyang magic ring, yung nagiging dynamic island ng iPhone. So okay naman. Mabilis din naman ng biometrics ng Tecno Spark 20 Pro mapa fingerprint or face unlock. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung ating full review dito sa Tecno Spark 20 Pro. At kung tatanungin, definitely maganda po siyang i-recommend sa inyo. Lalo na napakamura na lang netong smartphone na to sa Shopee. Ito magandang teknika. Hintayin nyo lang mag-sale every month. Yun, 445566. Hintayin nyo lang yung mga sale na yan. Panigurado mo ko nyo na mas mura. Lalo na sa Shopee kasi meron pong monthly voucher si Shopee na binibigay na less 1-2 peso. So yun, napakagandang deal nun. So for as low as 6.8 meron na kayong Tecno Spark 20 Pro, pero kung kumpleto yung voucher niya, and of course yung discount, maganda siya i-recommend sa mga dyan. So maganda siya i-recommend kahit anong aspect ng ng usability, gaming, social media, online school, multimedia, lahat mga J-Vlog maganda naman gamitin ng Tecno Spark 20 Pro dahil meron siyang plenty of storage, powerful chipset, and maganda rin naman yung camera niya dahil 108 megapixel main camera at nakita niyo naman yan sa ating sample. So yun, kung interesado kayo sa Tecno Spark 20 Pro, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.